Hindi pinirmahan ni Pangulong Noynoy Aquino ang bagong pasang batas na Magna Carta for the Poor. Obligado raw sana ang ating gobyerno na tugunan ang problema sa pabahay, pagkain, gamot, trabaho at edukasyon ng mga mahihirap na pamilya. Pero ayon mismo sa Pangulo, wala pa raw malinaw na mapagkukunan ng pondo. May report si Sherry Torres. 2 buwan na dito sa kalsada ang 36 na taong gulang na si Evelyn Cortez. Napaalis kasi sila sa inuupahang bahay sa Nia Road nang nawalan ng trabaho ang asawa. Kaya naman umaasa si Evelyn ng tulong mula sa gobyerno. Ang inaasahan ng mga katulad niya, ang bagong pasang panukalang batas na Magna Carta of the Poor. Pero hindi ito pinirmahan ni Pangulo Aquino para maisabatas. Sa halip, ito ay kanya na-veto. Paano naman po nag-iulang pera yung gobyerno eh? Nakikita ko po parang wala naman po siyang ginawa sa yata sa ano. Kasi lagi naman ganyan, lahat naman ng upo ng presidente, ganun na nangyayari. Ang Magna Carta of the Poor mag-oobliga sana sa gobyernong bigyan ng pagkain, bahay, tulong medikal, trabaho at edukasyon ang mahihirap na katulad ni Evelyn. Ang mga walang bahay ngayon, nasa 900,000 na, ayon sa 2010 data ng Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDC. Sabi ni Secretary Joel Rocamora ng National Anti-Poverty Commission o NAPSI, nagkaproblema daw sa probisyon ng Magna Carta na naglalagay sa gobyerno sa obligasyong sagutin ang mga kailangan na mahihirap, lalo't walang malinaw na pagkukunan ng pondo. Ang gagastusin natin is 2.320 trillion. Okay? So, ang bod yan, isa pa lang doon sa 5 karapatan, hindi na kayang punuin ng budget. Proceeds from the privatization of sequestered assets will go to poverty programs. Ang sabi daw ng PCGG, wala nang sequestered assets na pwede pang i-privatize. Bilang patunay na para sa mahirap din na Aquino administration, agad na itinalaga ni Pangulong Noynoy Aquino sina NEDA Director General Arsenio Balisacan at DSWD Secretary Dinky Soliman para bumalangkas ng bagong panukala kapalit ng Magna Carta of the Poor. Hindi man nila sabihin, kailangan daw talaga nila na madaliin ang magiging kapalit ng panukalang batas na ito para naman umabot sa State of the Nation address ni Pangulong Noynoy Aquino sa Hulyo. Si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, isa sa may akda ng Magna Carta of the Poor. Tanggap daw ang desisyon ng Pangulo. Pero hindi naman daw nangangahulugang hindi na ito maisa sa batas pa. Talagang sinabi ng Presidente na hindi talaga kakayanin dahil sa laki ng gastusin, maghihintay na lang tayo ng substitute bill. Sana makapagbigay yung NAPSI o yung concerned government agencies ng substitute bill so we can study it over and pass. Pero si retired Archbishop Oscar Cruz na aktibo rin nagsulong para sa pagpasa ng Magna Carta of the Poor, hindi raw matatanggap ang desisyon ng Pangulo. I felt very bad when this came to my knowledge. Bakit all of a sudden binitong buo? Kung halimbawang hindi kaya talaga ng budget, ay di siguro naman pwedeng ibito yung iba. Akala ko ba ang dahil pera? Pero paliwanag ng Pangulo, sa ilalim ng saligang batas, hindi siya pwedeng mag-veto ng piling bahagi ng isang iminumungkahing batas. Liban na lang kung ito ay appropriation revenue o tariff bill. Klaro, appropriation measure, pwedeng line item. Revenue measure, pwedeng line item veto. Tariff measure, pwedeng line item. And doesn't fall in the any of the three. So, you cannot line item veto. Sherry Torres, GMA News.